Isa si Renz Abando sa mga pinakasikat na basketbolista sa Pilipinas ngayon. Madami ang humahanga sa kanya dahil sa galing niya mag-basketball. Pero aminado si Abando na hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Si Renz ay nanggaling sa mahirap na pamilya at talagang kinakailangan niya magsipag para makamit ang kanyang mga pangarap. Unang nakilala si Abando nung siya ay naglaro para sa UST. Gumawa ng malaking ingay si Renz sa UAAP dahil sa kanyang mga highlight plays at nang matulungan niya pa ang school niya na makapasok sa finals. Pero nabigo ang school niya na magkampiyon at hindi naging maganda ang nilaro ni Abando sa buong series na yon. Sinabi mismo ni Renz na ang dahilan ng kanyang mga pangit na laro ay dahil siya ay di naga o kinabahan sa final series na yon. At pagtapos nga ng season na yun ay madaming nangyari sa school niya na hindi inaasahan at nagdesisyon na lang si Renz na umalis na lang sa UST. Lumipat ng school si Abando at nagdesisyon na pumunta sa Letran. At nung siya ay naglaro na sa Letran, ay talagang pinakita niya muli ang kanyang talento nung dinominate niya ang NCAA. Humakot siya ng madaming awards at naparangalan pa siya ng Rookie of the Year at Season MVP. Pinangunahan niya din ang Letran na makapasok sa finals. At naging malaking tulong siya para tuluyang magkampiyon ang kanyang school na Letran. Dahil nga sa magandang season na pinakita ni Renz ay nagkaroon siya ng offer na maging import sa Korea. Nagkaroon ng interes kay Renz ang isang team sa Korea at ang team na yon ay anyang KGC. At sobrang saya ni Abando nung nalaman niya na gusto siyang kuhaing import overseas. Kaya hindi niya na pinalagpas ang pagkakataon na maglaro sa Korea. At dahil nga dito ay nagdesisyon na din si Renz na iwan ang Letran at pumasok na sa pagiging pro. Napabalita na pumirma siya ng $181,000 o 10 million pesos para lang sa isang taon. At siya ang pangalawang highest paid Filipino import sa Korea. Kaya no-brainer para kay Abando na tanggapin ang offer na ito. At nung siya ay naglalaro na sa Korea ay patuloy niyang pinakita ang galing niya sa basketball. Naging parte pa siya ng All-Star Game at siya din ang pinalad na manalo sa Slam Dunk Contest ng KBL. Kaya madami talaga ang napapabilib ni Renz dito man sa Pilipinas at sa Korea. Mas lalo pang dumami ang napabilib ni Abando nung matulungan niya pa ang team niya na anyang na maging number 1 sa standings. Nakatulong din si Renz na makapasok ang kanyang team sa finals. At tuluyan na nga din nagkampiyon ang kanyang team sa unang taon niya sa Korea. Dahil nga dito ay lalo pang sumikat ang pangalan ni Renz dahil sa mga achievements niya dito sa Pilipinas at sa Korea. At dahil nga sa kanyang mga achievements ay nagdesisyon ang dating coach ng Gilas na si Chot Reyes na isama si Abando sa Gilas na lalaban para sa World Cup. At sa paglalaro niya sa Gilas ay muli na naman na ipakita ni Abando ang kanyang husay at galing. Kaya madami na naman ang kanyang napabilib. At usap-usapan na isa sa mga napabilib niya ay ang coach ng Warriors na si Steve Kerr. Ang pinakamagandang game na nilaro ni Renz ay ang game kung saan nanalo ang Gilas kontra China. Naging malaking factor siya sa laban na yon na kung saan pati si Kyle Anderson ay napabilib niya. Si Anderson ang nag-isang player ng China na naglalaro sa NBA. Sinabi pa ni Kyle na si Abando at Clarkson ang talagang nagpahirap sa kanila. At napabilib siya sa pinakitang depensa ni Abando sa kanya. Umiscore si Renz ng 14 points sa game na yon. At dahil nga sa kanila ni Clarkson, ay tuluyan na nakuha ng Gilas ang unang panalo sa World Cup ngayong taon. Hindi madaling magpabilib ng coach at players na galing sa NBA. Kaya sobrang nakaka-proud. Kaya may mga lumalabas din na balita na may mga teams na nagkakaroon ng interes kay Renz na kunin sa NBA. Pero sa ngayon ay wala pang opisyal na balita tungkol dito at puro usap-usapan pa lamang. At hintayin na lang natin kung meron nga bang kukuha kay Renz na team sa NBA. Alam ko sa ngayon ay parang imposible pero bata pa itong si Renz at pag nagpatuloy pa siya mag-improve ay di na magiging malabo ito. Sana ay pagpatuloy niya lang ang pagiging humble at pagiging masipag, at panigurado ay madami pa siyang achievements na makukuha. Talagang malayo na ang narating ni Renz. Pinatunayan niya na hindi magiging hadlang ang pagiging mahirap kung ikaw ay may pangarap.
Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating mahirap ay magiging milyonaryo dahil sa larong basketball? Kaya lahat ng parangal at kasikatan na meron siya ay deserve niya. Pero kayo nga repa. Ano sa tingin nyo? Kaya ba ni Renz Abando makapasok at makipagsabayan sa NBA? Comment nyo na yan at babasahin natin yan. Gusto mo ba manalo ng limited Jordan Clarkson Gilas t-shirt? Siguraduhin mo lang na nakasubscribe at like ka sa ating mga videos at comment mo na din ang iyong pangalan sa Facebook. At dun ko kukontakin ang mananalo. Pag naabot na natin ang 10,000 subscribers, ay may 4 na mananalo ng limited Jordan Clarkson Gilas t-shirt. Kaya ano pa hinihintay mo? Subscribe na at i-share ang videos para mas mataas ang chance mo manalo. Maraming salamat sa panonood mga repa, mag-subscribe ka na para updated ka sa mundo ng basketball. Mag-iwan ka na din ng like at comment. Salamat!